Heto na, coastal radar system mula Japan, tuloy-tuloy ang pagbibigay sa Pilipinas. Ang bansang sumakop sa atin noon ng 3 taon, ngayon ay sanggang dikit at matinding kaalyado ng Pilipinas. Nagdaos ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at punong ministro ng Japan na si Fumio Kishida noong linggo sa 50th Commemorative Summit ng ASEAN-Japan Friendship and Cooperation sa Tokyo. Sumang-ayon ang dalawang pinuno na ipagpatuloy ang koordinasyon upang maabot ang maagang pagtatapos ng mga negosasyon para sa Reciprocal Access Agreement. Tiniyak din ni Kishida na patuloy na isasagawa ng Japan ang pagbibigay ng coastal radar system sa pamamagitan ng official security assistance. Nangako rin si Kishida na higit na palakasin ang kooperasyon sa pagpapaunlad ng kapasidad sa kaligtasan sa dagat batay sa Memorandum of Cooperation sa pagitan ng mga Coast Guard ng dalawang bansa. Tiniyak din niya na ang Japan ay nakatuon sa pagpapalakas ng kooperasyon para sa isang malaya at bukas na international na kaayusan batay sa tuntunin ng batas na may diin sa pagprotekta sa dignidad ng tao. Ang kamakailang pagkuha ng coastal radar system na pinondohan ng gobyerno ng Japan ay nagmamarka ng isang makabuluhang pag-unlad para sa Armed Forces of the Philippines at sa kanilang maritime defense capabilities. Ang mga sistema na nagkakahalaga ng humigit kumulang 235 million ay magsisilbing mahalagang karagdagan sa Armed Forces of the Philippines sa pagsubaybay at pagprotekta sa malawak na baybayin ng bansa. Ang pagtutulungang ito sa pagitan ng Pilipinas at Japan ay hudyat ng pagpapalakas ng partnership na nagpapaunlad ng kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang Official Security Assistance Grant ng gobyerno ng Japan ay naglalayon na pahusayin ang mga kakayahan ng militar ng mga katulad ng bansa sa pamamagitan ng probisyon ng kagamitan sa pagtatanggol at pagpapaunlad ng infrastruktura. Ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang pasasalamat sa Japan para sa kanilang ibinahaging pangako sa pagtiyak ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ang pagkuha ng mga coastal radar system ay bahagi ng mas malaking pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na palakasin ang kanilang air at maritime domain awareness. Kaya Japan, maraming salamat po sa inyo. Alright, good morning mga kababayan. So nandito tayo ngayon sa may bahagi ng Dolomite Beach. So itong tinatapakan natin na to ngayon, ito yung every Thursday nilang ginagawa, no, yung pag maintain, no, yung maintenance dito sa Dolomite Beach. So yung buhangin na to, galing yan dito, yung matataas na bahagi dito. Yan. Tapos napansin natin dito, napakaraming mga tahong. Ayan. Sobrang daming mga shells ng tahong, no. Shells na lang siya, hindi na siya yung may laman, no. Ayan. Zoom natin. Ayan. Shells na lang siya. Oy, Merry Christmas. Wala, nandun yung pera ko sana eh. Sa bisikleta ko. Ayan. O, pag nakita ko kayo sa labas mamaya ha. Wala. Ay, ang daming ano. Ang daming shells. Ayan o. Ang daming shells ng tahong dito. Grabe. Dito sa may part na to. Ayan. So lakad-lakad tayo hanggang dulo. So maganda ngayon kasi ano ngayon, wala pa masyadong habagat. Kaya wala pang naanod ng mga basura, no. Although medyo malakas na rin yung hangin, pero wala pa namang nakikitang basura, no. Kasi ngayong month na to, sigurado mga tag-ulanin yan, no, mga bagyo.
pansinin nyo yung kahabaan nitong Dolomite Beach, wala talagang kayong makikita ang basura. Yan, yung buong baybayin wala. Yan, daming mga ano. So yan siguro yung nakikita ng marami na kulay itim, no? Sabi nila umitim na daw tong Dolomite Sand Beach. Yung mga shells ho kasi ng tahong. Pero may buhangin talagang itim ito sa ilalim. Diba, ang ganda. Ayun, no? Hanggang dun sa dulo. Ayan. Linis, no? Wala ka nang makikitang basura. Pero makikita natin doon yun. Nandiyan pa rin yung geotubes, no, na kulay orange. Ayan. Dami talagang shells dito, yung tahong. Ayan. Ito may mga halaan pa. Ito buo pa tong halaan, no? Ano pa to? Pwede pa to. Meron nga po tayo nakita dito, maraming mga nangunguha ng halaan. Ayan. Katulad nito, ito buong buo pa to. Ito pa. Ito halaan pa to. Ayan, mga buong halaan pa, oh. Balik natin. Oh, as in talagang walang kabasu-basura. So pasalamat tayo sa lahat ng araw-araw na naglilinis dito, no? Kasi sila yung talagang nagpapanatili ng kalinisan rito sa mga taga MMDA, no? Yan. Mandaragat, dun sa dulo naman sila naglilinis. Yan. Alright. So ang linis tingnan ngayon ng Dolomite Beach. Pati bato na ano dito. Sakto yung punta natin, hindi ganun kainit. Sakto lang, no, medyo maalinsangan ng konti pero hindi naman tirik yung araw, kaya masarap maglakad-lakad. Ayun yung reclamation natin dun, oh. So once matapos yung mga reclamation na yan, ito yung Pasay Harbor 360 Reclamation Project. Ito yung Pasay 360, sorry. Dito naman yung Pasay Harbor Solar City. Alam ko dito rin kung matutuloy yan, kung maaprubahan. Yun, oh, ang haba ng tambak dun, oh. Yun, oh, yun, oh. Yan, nakita nyo mataas na yan, tambak po yan. Yan. Yan, oh. Haba. So yan, marami pa tayong aabangan. So kung matuloy at matapos yung mga reklamasyon na yan, yan, makikita nyo lahat dito. Yan, mga gusali yan dito, oh, gusali. Pero hindi ko alam kung matataas ba ang papayagan dito, no. Siguro katulad lang ang nasa MOA ngayon. Makita nyo, yan, ganyan lang katataas yung mga gusali. Yan, kasi nga dito nagte-take off yung mga eroplano, no, dumadaan dito sa bahaging ito, kaya hindi pwede ang mataas na gusali. Pero sabi nila sa ibang part ng reclamation daw, doon daw may mga matataas na gusali katulad nung Horizon Manila. Ano po? Yan. So yung Horizon Manila, hindi rin pala siya naaprubahan pa, no? So undergoing pa siya ng investigation, no, ng process
kung matutuloy ba sila or hindi. So yun. So malinis ang ating Dolomite Sand Beach ngayon at maganda at wala nang basura. So kapag nagkaroon na naman ng habagat at lumabas na naman yung mga basura dyan sa Ilog Pasig, panigurado dito na naman ang diretso nung mga basura na iyan. Ano po? Okay. Ting mandamo sa office. So yun lang, no, at yan, para lang ma-update kayo dito sa Dolomite Beach. Medyo hindi na rin tayo nakakapag-update dito araw-araw. Ano po? Kaya ito. And hopefully yung mga nangyayari ngayon dyan sa West Philippine Sea ay maging maayos, at sana ang China ay matauhan na hindi sa kanila ang teritoryong kanilang sinasakop. Yun lamang po, at maraming salamat. See you.